Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Makabansa 2, Term 1, Week 3, na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Para sa unang araw. Narito ang ating mga layunin. Tumayo muna tayo at iunat ang ating mga braso. Tumingin sa paligid ng silid. Ano-ano ang nakikita niyong bahagi ng ating paaralan? Isipin niyo ang inyong barangay. Mayroon ba kayong nakikitang paaralan, plaza, simbahan o parke? Lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang laki at hugis. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin ito naiintindihan gamit ang sukat at lawak. Ang lawak o sukat ay tumutukoy sa laki o dimension ng isang bagay o lugar. Ibig sabihin, ito ang kabuuang espasyo na nasasakop ng isang bagay. Ang sukat ay paraan ng pag-alam kung gaano kalaki o kalawak ang isang bagay gamit ang mga unit tulad ng metro, kilometro o pulgada. Ang lawak naman ay ang kabuuang lugar o espasyong sinasakop ng isang bagay tulad ng lupa o gusali. Kapag sinusukat ang lawak ng isang lugar, ginagamit natin ang metro, kwadrado o kilometro kwadrado. Ang metro kwadrado or meter square ay isang parisukat na ang bawat gilid ay may sukat na 1 metro. Ang kilometro kwadrado o square kilometer ay isang parisukat na ang bawat gilid ay may sukat na 1 kilometro. May isa pang unit na tinatawag na ektarya. Ang isang ektarya ay katumbas ng 10,000 metro kwadrado. May isang barangay na tinatawag na Barangay Santolan. Sa barangay na ito, may isang paaralan na hugis parihaba. Ang haba nito ay 20 metro at ang lapad ay 10 metro. Dito nag-aaral ang mga bata at natututo ng mga bagong kaalaman. Sa tabi ng paaralan, makikita ang isang plaza na hugis parisukat. Ang bawat gilid nito ay 30 metro. Dito nagtitipon ang mga tao tuwing linggo para sa mga laro at programa. Hindi kalayuan, may isang simbahan na may hugis krus. Ang pangunahing bahagi nito ay may sukat na 40 metro, ang haba at 15 metro ang lapad. Maraming tao ang pumupunta rito tuwing linggo. Sa gilid ng barangay, may isang parke na hugis bilog. Ang kabuuang sukat nito mula sa magkabilang bahagi ay 50 metro. May mga laruan at halaman dito. Sa gitna ng barangay, naroon ang munisipyo na hugis Tatsulok. Ang bawat gilid nito ay may sukat na 10 metro. Dito nagtatrabaho ang mga opisyal ng barangay. Ngayon, pag-isipan natin ang mga lugar sa kwento. Ang paaralan ay parihaba. Ang plaza ay parisukat. Ang simbahan ay may natatanging hugis. Ang parke ay bilog. Ang munisipyo ay Tatsulok. Makikita nyo na ang bawat lugar ay may hugis at sukat. Ito ang tumutulong para malaman natin kung gaano kalawak ang isang lugar. Kompletuhin ang talahanayan. Narito ang mga tamang kasagutan. Isipin nyo kung bakit mahalagang malaman ang sukat o lawak. Kapag alam natin ang laki ng isang lugar, mas naiintindihan natin kung paano ito ginagamit. Halimbawa, kung malaki ang parke, mas maraming bata ang pwedeng maglaro. Isulat ang tama kung wasto at mali kung hindi. Ang lawak o sukat ay tumutukoy sa laki o dimensyon ng isang bagay o lugar. Tama. Ang sukat ay paraan ng pag-alam ng laki gamit ang mga unit ng pagsukat. Tama. Ang lawak ay ang kabuuang espasyo na sinasakop ng isang bagay. Tama.
Ang metro kwadrado ay isang parisukat na may bawat gilid na 1 metro. Tama. Ang 1 ektarya ay katumbas ng 10,000 metro kwadrado. Tama. Para sa ikalawang araw. Sa araling ito, matututuhan ninyo ang mga salitang may kaugnayan sa sukat o lawak tulad ng mahaba at maiksi, malawak at makipot, malaki at maliit. Magagamit nyo ang mga salitang ito upang mailarawan ang sukat ng mga lugar o estruktura sa loob ng paaralan. Tumayo muna tayo at igalaw ang ating katawan. Iunat ang inyong mga braso. Ngayon, ipakita ninyo kung gaano kahaba ang isang bagay gamit ang inyong mga kamay. Ngayon naman, ipakita kung gaano kaiksi. Tumingin kayo sa paligid ng silid. Alin ang mas malaki, ang pisara o ang inyong libro? Alin ang mas makipot, ang pagitan ng mga upuan o ang pintuan? Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating aralin. Ngayon, matututuhan ninyo ang mga salitang ginagamit sa paglalarawan ng sukat at lawak ng mga lugar at bagay sa ating paaralan. Ang mahaba ay tumutukoy sa isang bagay na may mas mahabang sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Ang maiksi ay kabaliktaran ng mahaba. Ito ay may mas maikling sukat. Ang malawak ay tumutukoy sa isang lugar na may maluwag at malawak na espasyo. Ang makipot ay kabaliktaran ng malawak. Ito ay may mas makitid na espasyo. Ang malaki ay tumutukoy sa bagay na may malaking sukat o kapasidad. Ang maliit ay kabaliktaran ng malaki. Ito ay may maliit na sukat. Ating basahin, ang paaralan ni Lira. Si Lira ay nag-aaral sa isang malaki at maaliwalas na paaralan na may malawak na bakuran. Sa bakuran, maraming batang naglalaro at masayang nag-uusap. Habang naglalakad siya papunta sa kanilang silid, napansin niya ang pasilyo. Sa umpisa, ito ay mahaba at tila walang katapusan dahil sa dami ng silid-aralan, ngunit sa bandang dulo, ang pasilyo ay nagiging makipot kaya nagkakaroon ng siksikan kapag uwian. Pagpasok niya sa kanilang silid, napansin niyang ito ay malawak at maayos ang pagkakaayos ng mga mesa. Ngunit sa likod, may maliit na bahagi kung saan nakalagay ang mga gamit. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa silid-aklatan. Ito ay malaki at puno ng mga aklat. Sa isang sulok, may maliit na mesa kung saan tahimik na nagbabasa ang ilang bata. Sa kanyang paglibot, nakita ni Lira ang iba't ibang sukat at lawak sa paaralan. Mahaba at maiksi, malawak at makipot, malaki at maliit. Napapansin niyo ba ang mga ganitong lugar sa ating paaralan? Nakakita na ba kayo ng mahaba o makipot na daanan? Mag-usap kayo ng inyong katabi. Sabihin kung anong bahagi ng paaralan ang mahaba, makipot, malawak, maliit. Lagyan ng masayang mukha kung tama at malungkot na mukha kung hindi. Ang salitang malaki ay tumutukoy sa bagay na may malaking sukat o kapasidad. Tama. Ang makipot ay tumutukoy sa lugar na may maluwag na espasyo. Malungkot na mukha. Ang malawak ay tumutukoy sa lugar na may maluwang na sakop. Masayang mukha. Ang maiksi ay tumutukoy sa bagay na may mahabang sukat. Malungkot na mukha. Ang mahaba ay tumutukoy sa bagay na may mas mahabang haba kaysa karaniwan. Masayang mukha. Pag-uwi nyo, tingnan nyo ang inyong bahay at paligid. Tukuyin kung alin ang mahaba, maiksi, malawak, makipot, malaki at maliit. Iguhit ang isang bahagi ng inyong bahay o komunidad at lagyan ng label ang sukat nito gamit ang mga salitang natutuhan. Sa susunod nating klase, ibabahagi nyo ang inyong natuklasan.
para sa ikatlong araw. Narito ang ating mga layunin. Umupo na maayos at tumingin sa paligid ng ating silid. Tingnan nyo ang pisara at ang inyong lapis. Alin ang mas malaki? Ngayon, tingnan nyo ang pinto at ang bintana. Alin ang mas malawak? Isipin nyo ang daan papunta sa paaralan. Ito ba ay malapad o makipot? Malapit ba o malayo sa inyong bahay? Ngayon, gumamit ng inyong kamay, ipakita ninyo kung gaano kalaki ang isang bahay. Ngayon naman, ipakita kung gaano kaliit ang isang lapis. Isipin nyo ang inyong komunidad. May mga lugar ba na malalaki? Mayroon bang maliliit, may malalawak at may makikitid? Handa na ba kayong tuklasin at iguhit ang inyong komunidad? Tara, simulan na natin. Ang metro o meter ang karaniwang ginagamit na panukat ng haba o distansya. Ang kilometro o kilometer naman ay mas mahabang sukat at katumbas ng 1,000 metro. Ang paglalakad ni Kiko sa kanyang komunidad. Sa isang payapang baryo na tinatawag na masagana, may batang si Kiko na mahilig maglibot sa kanilang komunidad. Isang araw, naglakad siya at nagpunta sa isang napakalawak na bukirin. Halos kalahati ng kanilang baryo ay sakop ng taniman. Namangha siya sa laki at lawak nito. Nagpatuloy siya at narating ang maliit na liwasan sa gitna ng baryo. Ito ay hugis parisukat at may sukat na 30 metro sa bawat gilid. Napapalibutan ito ng mga tindahan at may isang malaking puno sa gitna. Pagkatapos pumunta siya sa kanilang paaralan. Ang bakuran nito ay maluwang at ginagamit ng mga bata sa paglalaro. Tinatayang 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad nito. Sa huli, napunta siya sa ilog na may lapad na 10 metro at umaabot hanggang sa karatig na baryo. Sa kanyang paglalakad, nakita ni Kiko ang iba't ibang sukat at lawak na mga lugar sa kanilang komunidad. Napapansin niyo ba ang iba't ibang laki at lawak ng mga lugar? May malalaki, may maliliit, may malalawak at may makikitid. Kumuha kayo ng cotton band, lapis at pangkulay. Iguhit niyo ang mga lugar na makikita sa inyong komunidad tulad ng bahay, paaralan, tindahan, simbahan o ilog. Ayusin niyo ang inyong guhit upang maging isang simpleng mapa. Lagyan niyo ng pangalan ang bawat lugar na inyong iginuhit. Ipakita nyo ang inyong guhit sa inyong katabi. Ilarawan nyo ang sukat ng mga lugar gamit ang mga salitang malaki at maliit, malawak at makipot, malapit at malayo. Ano ang pangunahing unit sa pagsukat ng haba? Litro, metro, minuto. Ang sagot ay B, metro. Ilang metro ang katumbas ng 1 kilometro? 100, 500, 1,000. 1,000. Alin ang mas malawak? Maliit na silid, malaking bakuran, makipot na daanan. Malaking bakuran. Ano ang ginagawa upang maipakita ang mga lugar sa komunidad? Gumuhit ng mapa, sumayaw, kumanta. Gumuhit ng mapa. Alin ang salitang naglalarawan ng sukat ng lugar? Malaki, mabait, masaya. Ang sagot ay malaki. Para sa ika-4 na araw. Tingnan nyo ang slide. Ito ba ay malaki o maliit? Ang pagitan ng inyong upuan. Ito ba ay maluwag o makipot? Isipin nyo ang daan palabas ng inyong bahay. Ito ba ay malapad o makitid? Ngayon, iguhit sa hangin gamit ang inyong daliri ang isang malaking lugar. Ngayon naman ay iguhit ang isang maliit na lugar. Handa na ba kayong tuklasin ang hugis at sukat ng inyong komunidad? Simulan na natin.
Ngayon ay matututuhan ninyo kung paano ilarawan ang hugis at sukat ng inyong komunidad gamit ang mga salitang natutuhan. Ang mga lugar sa komunidad ay maaaring malaki o maliit, malawak o makitid, makipot o maluwag. Ginagamit ang mga salitang ito upang mailarawan ang hugis at lawak ng isang lugar. Ating basahin ang komunidad ni Lara. Sa isang probinsyang barangay na tahimik at payapa, may batang si Lara na nakatira kasama ang kanyang pamilya. Ang kanilang bahay ay maliit at matatagpuan sa tabi ng isang makipot na daan. Araw-araw, dito siya dumadaan, papunta sa iba't ibang lugar sa kanilang komunidad. Sa gitna ng barangay, makikita ang isang malaking simbahan. Maluwag ito at maraming tao ang nagtitipon tuwing linggo. Kahit maliit ang kanilang barangay at makitid ang mga kalsada, may isang malawak na damuhan sa gilid nito. Dito naglalaro ang mga bata at nag-uusap ang mga matatanda. Isang araw, nagkaroon ng kasiyahan sa kanilang lugar. Ang plaza sa harap ng simbahan ay naging puno ng tao. Ito ay isang malaking lugar kung saan nagkaroon ng mga palaro at tindahan. Habang pauwi si Lara, napansin niya ang makikitid na daan. Ngunit naisip niya na kahit maliit ang kanilang komunidad, ito ay puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Sino ang batang binanggit sa kwento? Si Lara. Saan nakatira ang kanyang pamilya? Sa isang tahimik at payapang barangay sa probinsya. Paano inilarawan ang simbahan? Malaki at maluwag. Paano inilarawan ang daan at ang damuhan? Ang daan ay makipot at ang damuhan ay malawak. Anong salita ang ginamit sa paglalarawan ng plaza? Malaki. Maihahalin tulad ba ninyo ang komunidad sa inyong sarili? Paano? Oo, dahil kahit maliit ang komunidad, puno ito ng pagmamahalan at pagtutulungan tulad ng sa amin. Kumuha kayo ng papel at lapis. Iguhit nyo ang inyong komunidad. Ipakita sa inyong guhit ang malaki at maliit na lugar, malawak at makitid na bahagi, makipot na daanan, lagyan ng label ang inyong guhit. Itapat ang paglalarawan sa tamang salita. Unang bilang, lugar na may maluwag at malapad na espasyo. Lugar na may maliit na sukat. Daan na masikip at hindi maluwag. Lugar na may malaking sukat. Daan na hindi malapad. Sa mga pagpipilian, malaki, maliit, malawak, makitid, makipot. Narito ang mga tamang kasagutan.